Simula pa lang ng B-League season ay pinakita na ni Ronjay Abarrientos ang pagiging leader, kaya mayroong review tungkol sa kanya. And meanwhile ang Gilas player na si Angelo Kwame ay maglalaro na nga ba sa Europa. Dito muna tayo kay RJ. After 3 games sa Emperor Cup ay mayroong decent average itong pamangkin ni Johnny A. Mayroon siyang average sa 15.75 minutes at mapapansin natin na systematic ang rotation ni coach na nagbibigay ng playing time para sa ating kababayan. Averaging 7.6 points per game at mayroong game high na 9 points. Yan is a good sign para sa kanyang rookie season dito sa B-League. Kung nakuha ni Ronjay ang Rookie of the Year sa KBL ng Korea, makuha niya kaya sa B-League kung sakaling siya ay qualified pa. For now, kailangan niyang ma-establish ang pagiging effective na B-League player ngayong season. Ayon naman sa review dito kay Ronjay, ang kanyang pag-join sa Hsinchu Brave Warriors ay ang unang good point ng team. Well, tama ito dahil ang pagkakaroon ng Abarrientos sa roster ay makakaroon sila ng isang leader on and off the court. Isang mahusay na point guard with a very good IQ. Pero pansin lang natin sa mga games ay tila ina-adapt ng Brave Warriors ang mga plays ni Ronjay sa KBL. Nagbibigay sila ng screen para sa tres at sa mga repossessions ay binabalik kay Ronjay muli ang bola para ma-reset. Dagdag assessment sa kanya ay impressive daw ang kanyang mga tres at unpredictable ang kanyang mga long distance. Well, dagdag lang natin na kailangan niya magkaroon ng good average sa long range dahil decision making ang kanyang mga binibitawan at yan din ang napansin sa kanya. Mainam din daw na makasama ni RJ itong si Matthew Aquino sa loob ng court dahil parang may chemistry ang dalawa na matagal na magkakilala sa Pilipinas. At tayo naman kay Matthew. Po yung highest paid ng B-League. Ano po? The Flying A Junior! Si Ronjay daw ang highest paid sa B-League. Siguro sa mga Pinoy imports, hindi siguro itong mabibigyan ng detalye dahil hindi kasing transparent ng KBL ang Japan. Pero ang posibleng totoo na mas mataas ang bigay ng B-League kay Ronjay. And given na rin na ang liga ng Japan ay isa sa highest paying league sa buong mundo. Samantala isang tweet ng napaka-reliable na FIBA commentator ang nagsasabing Ange Kwame and Partizan. Well, pag sinabi mong Partizan ay isa itong ball club sa Serbia. At kung sakali, ito ang napapabalita na Euro club na maaaring pirmahan ni Angelo. Kaya munti ka na hindi siya matuloy ngayong Asian Games. Well, kung saan man pumirma itong si Kwame, ito ay kanyang deserve dahil given na rin na hindi siya pwede sa PBA dalampas sa nakakalungkot na height limit. Well, after this SEA Games ay hagad natin ang tagumpay ni Angelo Kwame sa posibleng paglalaro ng profesional sa labas ng Pilipinas.